and I would like to direct your attention to our first lecture karong nga kabuntagon. This is my second year nga mag-host no sa KGB conference diri sa Cebu, although dito sa Mindanao as pastor of Anabaptist Church Buhangin for 12 years, naka-host na mi dito kung tama ko nga paginumdum katulo, no? 3 times and straight ang amo nga pag-host last 2023 and 2024, which nga naapapod si Pastor Bernales, and since his passing, no, mauni ang pizza nga siya ming taliwan June 10, and on our part we are dili gyud totally gyud nga hopeless, because we believe nga ang usa ka Kristohanon nga mamatay, ingon pa ang Bible, to be absent from this body is to be present with the Lord. So since the time nga I took over the work diri sa Cebu, this is my second year, and nga ako po nga ginabuhat, usually ako lang po gina-try og mix ang iyaha nga mga lessons, kaya kabalo naman ta throughout the years, no, for more than 3 decades. Ubay-ubay na gyud ang iyang mga materials nga nahatag concerning sa King James Bible Conference. I don't know kung pila na ka mga churches karon ang nag-host og niani nga mga Bible conferences tackling about the issue, Bible issue, no? Pero remembering Pastor Bernales, usa siya sa mga pinaka-pioneering diri sa Pilipinas. And later on, nagapasalamat po ta sa iyang testimony. Ubay-ubay pod ang iyaha pod nga na bless or na encourage nga mobarog pod sa pulong sa Ginoo. And ang kining Bible issue is not a small issue. Sa religious sector or even in the Baptist circle, it is not a small issue. Nganuman, kinahanglan nga masayod ta nga nagitay perpekto nga pulong sa Ginoo. Kaya kung ato magud pangutan-on ang mga katawhan karon, lailahi ang ilang mga positions in regard to the Word of God. Daghan nagatuo nga naipulong sa Ginoo, pero ang uban nga mga belief, for example, naa sa original, or ang belief nga naara sa langit, no, or ang belief nga talking about inspiration and preservation of the Word of God, nga ang original inspired, and then ang King James Bible maoy preserved, no? And mao na siya gid ang atong pinakatakel, ginatakel nato throughout these years. Ang purpose dili ingon nga ginapakita nato nga kita ang hawd, no? Dili na siya mao ang punto, but rather based on the principle of Psalms 138 verse number 2, kinahanglan ituboy ang pulong sa Ginoo, because God has magnified His word above all His name. Ang pinaka thought nga ginahatag nato nga anong kinahanglan man nato i-focus ang atong pagtuo sa Bible, it is because pinaagi sa perfect Bible mailhan po nato kinsa ang tinud-anay nga Ginoo. Kaya kung wala tayo perfecto nga Ginoo, Bible rather, maglibog ta or tingali magdebate ta, di maghuman ang debate kung kinsa ang Ginoo nga dapat alagaran nato or kinsa ang ngalan sa tuang nga Ginoo. But thanks be to God, God revealed His word from Genesis down to the book of Revelation para ang tao wala nagyoy excuse, no? Kung ang tao musubay lang sa Biblia, muabri lang sa Biblia, mubasa lang sa Biblia, ang tao makabaton og kahibalo para nga masayran giniya, at dili lang masayran kundi makabaton pod siya og relationship diha sa tuang nga Ginoo. So for many years mao gini ang ato nga ginatakal nga issue, and as well as siguro kung pila na mo katuig nga nakadungog niini, it may sound redundant ang mga topics nato nga ginapangdala, but I want you to be patient, especially from time to time, every year na amantay mga new converts nga madala or makabig sa iglesia, usa ni kanindot pod nga time para pod sila makahibalo sa pulong sa Ginoo. So just be patient, and kung open lang ato ang discernment to the Holy Spirit, I believe nga buhi ang pulong sa Ginoo, muhatag ra pod og mensahe ang Ginoo despite kung naa natay mga pipila ka mga butang nga nahibaw-an na. So kung napa may mga dungag nga mga information or announcement, ako na siya ipadayon unya nga hapon. Ato nga sugdan ng ato ang lesson karon
by opening to our text found in the book of 1 Samuel chapter number 3 and verse number 1. 1 Samuel chapter number 3 and verse number 1. Mao ni siyang pinaka-foundation sa atong message. And honestly speaking, kini nga lesson nawali na nako ni, no? I have already preached about this a few years ago. And ako siyang samtang naga-review ko sa akong mga notes, nakita nako, ingon nako nga akong i-revise gamay, and then ako nga i-develop pa more, no? Develop natong maayo para nga magamit nato sa pagtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo. So the Bible says in the book of 1 Samuel chapter number 3 and verse number 1. Ato ni siyang pagabasahon. Do you have your Bibles with you? Sa Bible believer, dapat naagitay Bible, dalagyo nato sa simbahan. So, ingon pa ang Bible, dunganan nato ni siya basa, all together now begin. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days, there was no open vision. Basahon ako balik, ingon pa sa Bible, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Magadultas Ginoos pagampo, our most gracious God, Heavenly Father, Lord, among halad ang first day Ginoo sa mga KGV Bible Conference. Nagahinaot kami Ginoo nga ikaw magabless sa unang lecture o unang session. May this message nga naandam sa mga ubos nga lagad will become a blessing, as well as it will equip us as we continue to stand for you and for the truth. I pray, Lord, nga unta, ikaw magagamit ka na ako as the speaker, and as well ang mga maminaw Ginoo, open their hearts, open their mind. I pray for the Holy Spirit to convict their hearts, as well as impart to them heavenly wisdom or message Ginoo nga makuha gikan sa mensahe. I pray also for mga uban pa namo nga delegado that are still on the way, especially ang mga uban pa namo nga mga missionaries. We pray nga makauban namo sila unya ang gabi, and also our session tonight, ang pinakauna nga lecture preaching ni Dr. Grady, ikaw po magabless kaniya, unta makarecover siya physically, and may you use him mightily to preach the word tonight, as well as Brother Caleb. Kining tanamong ginaampog na pasalamatan in Jesus' name. Amen. Sa passage nga ito nga nabasa, we have the account of Samuel ministering before Eli in the tabernacle. And kabalo naman tano sa kahimtang sa nation of Israel niining nga time, niining nga higayon, nga maingon ako nga they are in a state of coldness, they are in the state of maingon nato nga naganid sila og revival. Kay ingon pa sa Bible, ang pulong sa Ginoo bililhon ni ana, meaning sa time ni Eli ngihit, no? Ngihit ang pulong sa Ginoo, talagsaon kaayo. Therefore precious bililhon ang pulong sa Ginoo, kay not all the time nga madungog nila ang pulong sa Ginoo in the time or during the time of Samuel and in the time of Eli. Nakabalo naman ta nga kung naamagay pinaka-foundation sa ato ang mga kinabuhi, wala na ilain kundili ang pulong sa Ginoo isa na na. As what the Bible says in the book of Psalms 11 and verse number 3, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Kung mapukan, kung maguba, now we believe nga dili man gyud maguba ang pulong sa Ginoo. Amen? It can never be destroyed. Pero ang punto lang nato diya kung mataguan. What if kung mataguan? What if kung mapadaplin or may chapwira nato ang pulong sa Ginoo? Unsa kay mahitabo sa atong nga mga kasimbahanan. And if you will try to look at our churches right now, mao gini ang pinaka-problema nga naman. Because of apostasy, because of coldness, ang pulong sa Ginoo has been rejected. I'm not saying nga wala na ginawali. I'm not saying nga dili na nato madunggan. Pero ang pinaka-main nga purpose nga nung gihatag ang pulong sa Ginoo, dili lang para paminawan, kundi dapat i-apply sa ato ang kinabuhi. Kaya ngon pa sa Bible in the book of James, be ye doers of the word and not hearers only. Nga nung grabe ang apostasya o kabugnaw sa mga kasimbahanan,
It is because naa ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pero ang pag-aplikar sa pulong sa Ginoo, diha na nagkaproblema ang kadaghanan sa mga magtotoo. And that's why kung dili nato ma-apply, taman lang sa atong pagpaminaw, then nindot man nga paminawan ang pulong sa Ginoo, but mas nindot nga atong ikinabuhi o giaplikar ang pulong sa Ginoo. So balikan nato in the passage that we've read, makita nato that the Word of God is precious. And this is the thought that I would like to bring you today or this morning. Sa pinakauna nato nga lecture, I'll be talking about the preciousness of the Word of God. Ang kabilinhon sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, priceless ni mga pinalangga nga higala igsoon. For sure, kabalo na ta nga dili pwede paliton sa bulawan, sa bahandi ang pulong sa Ginoo. Ingon paganis mga panutihon sa mga pastors, kung naamay aside from the gift of eternal life, nga pinaka-greatest o bililhon nga gasa sa Ginoo, wala na ilain kundili ang iya nga pulong. Amen? So aside from eternal life, ang pulong sa Ginoo is the second priceless, precious gift nga iya nga gihatag kanato. So kabalo naman ta nga the Word of God is precious as based on the book of Samuel, 1 Samuel 3 verse number 1. How about ingon pa ni David in the book of Psalms 119? Psalms 119. Every verse book of Psalms 119, hangtod sa verse number 176 are all verses nga nagatudlo, nagadirect sa atong attention sa Word of God. Ingon pa ni David in verse number 72, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. So tiyaw mo na, ingon pa ni David nga ang pulong dakuno, ang balaod sa pulong sa Ginoo, better unto me than thousands of gold and silver. In the book of Psalms gyapon, chapter number 19 and verse number 10, ingon pa dito, more to be desired are they than gold, yea than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Throughout the Bible, daghan tag mabasa nga mga verses and passages nga nagatudlo kanato that the Word of God is precious. Without the Bible, we can know nothing about ini nga kalibutan. It is through the Bible that we can learn who God is. It is through the Bible that we can learn who we are, on what is the purpose of life, how to be saved, how to go to heaven, how to have rewards. We can know through the Bible unsa ang mga tama nga mga doctrines or sound doctrine. So without the Word of God, we can never know anything. Labi na sa mga spiritual nga mga butang. So that's why, pag-abot naman po sa word nga Bible, ato yung gina-specify that we are referring only to the King James Version of 1611, also known as the Authorized Version. Mag-isgot kay itag Bible, kita nga mga Bible believers, mingon kay itag Bible, we only refer to the King James Version 1611. Kaya nakatuo man tan, based on the lectures nga inyong nanadungog, partly makover po nato, nga dili tanan nga naay Holy Bible, libro nga naay Holy Bible sa atubangan, pulong na sa Ginoo. Kinahanglan ato i-scroll down, ato ato yung i-pinpoint unsa gyud nga Bible. Kay dili man pud pwede nga mingunta tanan Bible pulong sa Ginoo. Not every book nga nay Holy Bible is the Word of God. There is only one Bible, and we believe that to be the King James Bible. Now, sa atoa, it would seem nga murag dogmatic kaayong ato nga position, labi na sa atoa nga mga Anabaptist, it is because we believe that the King James Bible is the very Word of God. Now, naa naman po tayo lahi po nga kampo nga maingon sila, the King James Bible is the perfect Word of God in the English language. Na po inana nga tot. Sa atoa, we are dogmatic. Nga maingon tag Word of God nga ni isa lang, the King James Bible lang in English. It is because, ingon pa nato, it is very impossible nga mo translate pa ta og lain na pod nga lingwahe nga Biblia. So, ang mahitabo niya natay perfect na King James Bible, and then if ever you have a perfect
granting, without accepting, you have a perfect Tagalog Bible, so duha na kabuk perfect Bible. No? Ingon pa nila, two things that are different are not the same. And talking about dialects and other languages, I believe nga ang Ginoo iyan ang giput, iyan ang gibutang ang iyang stamp of approval sa King James Bible, knowing that He is the only wise God. Kabalo siya nga sa ato nga kapanahunan karon ang English maoy mahimo nga universal language, no? So dili lang sa kalibutan, universe pag yun, o universal language God. So hangtod sa kanginan ang kuan, komedya na lang na, basa ninyo po ng tuuhan po, mao ba? Pati na yung mga UFO, mga alien, English na yung lingwahe nga dapat makatunan, delikado. So kanausahay mga extra na. Pero ang punto nato nga, kung imo nga sabton, ang dealing sa Ginoo sa tao, gikan pa sa Old Testament, hangtod sa New Testament, we have Hebrew language in the Old. Kaya ang dealing man sa Ginoo, ang nation of Israel lang. And based on the book of Romans, the word of God were given to the Israelite people, especially the Old Canon, Old Testament canon of Scripture. Pag-abot sa New Testament, we have Greek nga mao ang pinaka-universal nga language. Even sa time sa mga Romano, Roman Empire nga mao'y ming hulip sa mga Griego, ila pagyapong gi-adapt ang Greek nga language. Now, kana nga lingwahe later on namatay na, and God knows sa iya nga foreknowledge nga English mo mahimo. So that's why mao pa lang no pag-develop sa English nga language, iya na dayong gi-guide si King James, and we have the 47 scholars para nga mo translate later on sa King James Bible. So kung ato gining isa-isahon particularly taasa no nga topic. In fact sa Bible school upat ni semester, first year hangtod second year ni nga ginatudlo ang topic about bibliology para masabtan nato taas kay ni kung ato pang subayon ang mga lineage of the manuscript, the histories of mga scholars and everything, tanan-tanan, taas-taas gina kung ato ginag-isa-isahon. Pero atong gina-summarize o ginakuha nato ang pinaka-importante lang nga punto so that nga dali nato pod nga ma-share pod sa uban as well as kamo pod bugat pod ang inyoha nga foundation toward the Word of God. Why the Word of God is precious? Mauna siya ang pangutana nato. And balikon ako when we say Word of God, when we refer to the phrase Word of God or Bible, we are only referring to the King James Version of 1611. So, na mga pipila ka mga butang, I would like to give you this morning 8 ka butang. Why the Word of God is precious. And I would like to start, for the sake, madali na ito makuha, isa na ka picture, butangan na nako og mga punto. O, kamo na isulat ni ana, number 1, pinakauna nga butang anong bililhon ang pulong sa Ginoo because it is perfect. Mao na niya ang pinakabugat, pinakauna, pinaka-foundation, pinaka-basic nga reason nganong bililhon ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo dili corrupt, ang pulong sa Ginoo dili tao mo'y nagmugna, ang pulong sa Ginoo dili tao mo'y nag-imbento, ang pulong sa Ginoo dili nga gikuha sa basurahan o gikuha sa usa ka university o gimugna sa usa ka institution. Ang pulong sa Ginoo gihatag sa Ginoo mismo. And when God gave His word, kabalo naman ta the kind of God that we're serving. Ingon pa sa book of Romans, God that cannot lie. Dili Ginoo nga dili mamakak, kundi dili Ginoo nga dili kaya mamakak. Wala sa attribute sa Ginoo nga mamakak ang Dios. So therefore, taking that thought, that principle that the God we're serving can never lie. He made a perfect creation. He made a perfect human being. Then why not make also a perfect Bible? So kaya sa Ginoo nga mohatag siya perfecto nga pulong sa Ginoo. Dili imposible nga ma-perfect sa Ginoo ang iyaha nga pulong. We always use this illustration nga kung ang Ginoo mo draw og perfect circle. Kung ang Ginoo mo draw ni ana og perfect circle, walay usa ka tawo nga pwede mo question, Lord, hiwi. Lord, na part nga dili
lingin, padung na ublong, di na to pwede ma-question ang trabaho sa Dios. And kung atong inumduman, when God created everything, the Bible says it was good. Sa tanan niyang gituga, everything good. Gikan sa mga kahoy, hangtod sa kalibutan, hangtod sa tao, God created everything good. God created beautiful everything in His time. So ang pinakaunang nga punto is the Word of God is perfect, it is precious because of that attribute or character of the Bible to be perfect. Kaya kung dili perfecto ang pulong sa Ginoo nga naa sa tong kamot, then dili na siya bililhon. Pwede na nato ilabay-labay, pwede na nato ipasagdan, pwede na nato kalimtan. Kay pareho ra ni sa uban nga libro nga naay mga mali, naay mga contradictions. But we believe the Bible to be perfect, mao na siya bililhon ang pulong sa Ginoo. In the book of Psalms 12 and verse number 6, mao ni ang mga foundation verses, basic Bible verses nga na-memorize nato. Unsang ingon pa sa Bible? Psalms 12. Okay, sa mga recite. The words of the Lord, ready? Sabayan daw nato, ready, go. As silver, purified 7 times. Oh, that is verse 7. Ganahan ta sa inyo ha, kay advance good ba? Verse 6, lagi pa-memorize, gi-appeal good ang 7, kay para kompleto na. Oh, sa Proverbs 40, tama ba? 30. The word of God is pure, He is a shield unto them that put their trust in Him. So daghan tag mga kuan. Psalms chapter number 19. So I'm quoting this from memory, no? Or in verse number 7, ingon sa Bible, the law of the Lord is what? Perfect. Converting the soul, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So ang unang butang makita nato, perfecto ang pulong sa Ginoo. I believe on the perfection of the Word of God. Pulong na guna sa Ginoo. Word of God na guna nga title. So dapat tuuhan ginato nga maogyod. Delikado ingon pa gani nako kung naatay Bible nga dili perpekto. And I am not saying scholar na ko niini, no? Ang usa ka butang gamito na tong word nga ikapanghambog. Ang usa ka butang nga pwede nako mag-ingon ko nga proud ko is that I believe the Bible purely from Genesis down to the book of Revelation. Without any question. Di ko mangutana, no? I may not know everything about the Bible. There may be questions nga pwede ilabay sa kuha and I cannot answer it. There may be some seeming contradictions nga makita sa mga critics and mga mga scoffers toward our belief. Dili na nako tanan matubag. I do not have all the answer. Pero ang usa ka butang nga dili na mausab sa akong panguna-una, maski unsa pa nga prinsipyo ang ihatag sa kalibutan, sa reliyon ug sa mga scholars, founded na nga ako ang kinabuhi kasing-kasing una-una that the Word of God is perfect. Dili na mausab higala igsoon, no? Mapildi man ko sa debate, but I will never stop believing that we have a perfect Bible in our time. So nagitay perpekto nga pulong sa Ginoo. Ingon pa gani nako, daghan mo deny sa Word of God, simple lang. Ingon pa nako, kung dili ni mao ang pulong sa Ginoo, tagai kog libro or Biblia nga mo'y perfect nga Bible kay didto ko mosunod. Pero I believe nga wala magilain nga pwede ihatag kundi ang King James Bible only. And mabantayan naman nato every time nga naay mo gawas nga new version, no? Na bagong mugawas nga version, there are more than 200 English version in the market right now. Imagine ninyo, sa Bible lang ha, more than 200 kabuok. So kung mag-collection mong libro, nindot siguro na i-collection ng 200 kabuok. Ang inyong library nyo, 200 kabuok, lailahi nga Bible. English lang. Wala pa ilabot sa lailahi pag yun nga dialect. So, out of the 200 versions of the Bible, kabalo naman ta, ang pinaka-basic yun nga ma-amaze gid ko no, very kuan gid siya, accurate nga illustration
kato bitawng gigamit ni Pastor Bornales about sa Samuel ba to? 1 Samuel, katong Saul reigned 2 years. Basta inana, katong tot nga inana, nagamit siya og perting daghana. Tingali I may quote that on the lecture on Friday. Gamit siya og pila to kay English Bible, nabato sa 3-4, and then we have another 4 dialect versions. Nga sa 7 lang kabuk Biblia, lahi-lahi na ang ilaha nga unsa ni ilang nga verse, no? Ang ilang proclamation sa mao nga passage lahi-lahi na, nag-inaway na, dili pareho ang edad, dili pareho ang edad ni Saul ug ang iya nga pag-reign, ang iya nga paghari. Naapagani passage dito nga gibutangan nga question mark. Unsa nga klase nga Bible nga wala kabalo, unsa man ang tama nga information. Naapoy verse nga kay Youth Bible man siya, ang iyang gibutang dito, young man. Wa siya nagbutang og edad. No, kabalo naman ta nga si Saul nag-reign og 40 years, no, as based on the teaching, history, and even ang passage sa book of Acts. So kana lang nga daan, lahi na. So how can you reconcile it nga kana word of God nga kulang-kulang? We have a passage in the book of Mark chapter number 9, verse number 44, 46, and 48. Kung dili gitanggal ilang usbon ang word, ngayon pa dito ang hell gi-describe as where the worm dieth not and the fire is not quenched. Grabe ang pagka-describe ni Jesus sa hell, nga kung ang tao mo adto dito, he will be burning for all eternity. He will be suffering because of the worms nga dili mga matay, nga mo'y mo torture sa imuha. Now, I don't care sa uban nga mga daghan magutang mga pagtulunan, mutudlo nga ang worms daw diha dili na literal. How come nga pag-abot sa fire where the worm dieth not, dili literal, and the fire is not quenched, literal. Kung ato nga sabton sa hermeneutics, ang pinaka-basic nga interpretation of the Word of God, literal interpretation. As is, when the book of Genesis said, God created the earth, iyang gidesign ang earth, 6 days, He rested on the 7th day, then literal po na nga 6 days creation. Naapoy uban nga ikot na po sa sulat ni Peter nga ang 1 day is 1,000 years, 1,000 years is 1 day with the Lord. So ingon pa nila ang kanang 1 day diha kuana 1,000 years na, kay 1 day is 1,000 years with the Lord. So mo na siya under sa mga basic nga itong mga doctrines. Kung masabtan naman nimo nga literal na, then take it as literal ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. God in His own knowledge does not want man nga magkalisod-lisod ta, nga magkadipu-diputa, nga magkamang-kamang taon. Saon nato gihimo maganyang simple yano ang kaluwasan, how much more ang pagsabot sa iya nga pulong. As much as possible, gitagaan tag Biblia sa Ginoo nga dali na nato makuha. Although it is the mind of God, pero ang point nako is di kita totally palisdan gid sa Ginoo, no? Nganong palisdan mata sa Ginoo, the more noon ta malayo diha sa iyaha. Walay lain nga goal ang Ginoo kun dili mapaduol ta sa iyaha. Duha ka butang about the word perfect. Number 1, perfect in purpose. The Bible, the Word of God, is precious because it is perfect in purpose. In Deuteronomy 29:29, the Bible says, palihog na ako, basa ninyo. Please open your Bible in Deuteronomy 29:29 and read the passage. Okay? Sige. Deuteronomy 29, verse 29, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of His law. Amen. Sungon pang Bible, secret things belong to the Lord our God. Pero unsa ang sunod nga phrase, the things that were what? Revealed belong to us and to our children, that we may do it how long? Forever. No? So dili tanan nga butang, no? Not everything nga dapat mahibaw-an sa Ginoo. Unsa ni? Baliktad na noon, no? Not everything na sulat sa Bible. But everything nga dapat nato mahibaw-an sa Bible nga gusto ra sa Ginoo mahibaw-an nato about sa iyaha, na isulat na sa Biblia. Kaya kung imo lang gining sumahon tanan, ipangsulat gyud nato ning tanan,
na maglabad ang atong ulo, mabuak na ning atong ulog sinabot sa Ginoo. Kanang sa Trinity nga doctrine lang nga daan. There is one God in three distinct person. O God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kini maglabad man gay atong ulo unsaon nato pagsabot ani, no? Nga isa ra ang Ginoo, tulo ang iya nga persona. It is only by faith. Atong gidawat by faith. Pero sa human comprehension dili masabtan oy. Sa atong kagalingon nga rational thinking, dili na nato pwede makomprehend unsa ng doctrine of Trinity. Lisod kayo. Sumao po na ang mga butang nga dapat nato mahibaw-an, gipasulat sa Ginoo ang mga sekreto nga butang, didto pa nato mahibaw-an sa langit. Natin ngayon may mga pangutana nga na-try na niyo as ang inyong mga pastors, walay tubag. Dito na nato na sa langit matubag, no? Mao gani na ingon pod sa Book of John nga kung isulat lang ang tanan nga gibuhat sa ato ang Ginoong Kristo, kulang ang mga papel, kulang ang tinta. We have that song, The Love of God. Para isulat lang ang gibuhat sa ato ang Ginoo. So therefore, number one, ang pulong sa Ginoo perfect sa iyang purpose. Every precept has a purpose. Every promise has a purpose, no? Daghan ang mga promises diri, ang precept diri, mga commandments, mga sugo, every prophecy o mga tagna, naagi na siya purpose tanan. Kalkulado ang atong Ginoo. And He knows what He is doing. Mao na nga iyang gihatag katura pong mga butang nga dapat natong mahibaw-an. Not only perfect in purpose, but number two, perfect in purity. Perfect in purity. The Bible says in the book of Ecclesiastes, chapter number 3:14, I know that whatsoever God doeth, it shall be when? How long? Forever. Okay? Forever. Then also masunod nga phrase, nothing can be put to it, nor anything taken from it. God doeth it. So to? That men should fear before Him. So klaro kayo ang gibuhat sa Ginoo hangtod sa hangtod na. So sa diha nga gitagaan tagpulong sa Ginoo, we have now the complete canon of scriptures, the Old Testament and the New Testament combined, no? Gi-combine na, nahimo na, and mao na ang word nga Bible, a collection of 66 books. Then mauna na ingon pa nato, it shall be forever. Wala na pwede nga ibutang, wala na pwede idungag, wala na pwede kuhaon. Wala pwede maingon nga kulangan ang pulong sa Ginoo. That's why we need to seek for extra revelation, for extra divine revelation. That's why sa mga churches, we do not believe on speaking in tongues. We do not believe on dreams. We do not believe on vision. Kaya ang pulong sa Ginoo is more than enough nga mo-guide kanato. Everything that we need to know about God, nasulat na diha, dili lang nga naay purpose, kundi puro ang pulong sa Ginoo. Pure ang pulong sa Ginoo. Kabalutan nga ang English language later on, nag-develop pa. Even until now, ang language, dili man na siya mo stop o develop. Ang mga words, di na muundang. Na mga words nga mahimong obsolete, no? Napay mga words nga nag-develop pa. Napay mga words nga ginadungag pa. But kung ato lagi nga sabton, ang pulong sa Ginoo final na ni. Di na kinahanglan nga dungag-dungagan pa nato or kuhaan pa nato. So not only we have perfect, number two is the word reliable. Okay? Reliable ang pulong sa Ginoo. And sa inyo nga nagkopya diha, labi na mga scholar na ba, pila na kadekada po nag-appeal sa King James Bible Conference, kabaw na mo say acrostic, ana. 8 na kabok punto. So, mag-acrostic mo diha, pwede na mo mag-una. Gikan sa P, hangtod sa S. So, isulat na ninyo diha, P, perfect. Number 2, reliable. Number 3, tagnaan ninyo, say katulo. Ha? So, may katulo be? Wala pa. Nomdom ka tong pastor nga wa siya mawali ba? So nangutana siya sa mga membro. Kabalo mo unsa hong iwali? Ingon na mga membro, wala pastor. Obviously. Wala. So ingon pastor, hala, kay wa man mo kabalo, pamauli mo og tun-in ninyo akong wali. Nanguli ang mga membro balik sa Domingo.
Nangutahan na po ng pastor, kabalo na mo sa iwali. Ingon po sa mga membro, mutubag tag-o, kay para ko, kabalo na pastor, yes pastor, kabalo mi sa mga wali. Hala, kay kabalo naman mo sa kong wali, pamauli mo, di na ko kinahanglan mo wali. So nalibog mga membro, saon taman eh? Sige magsabot ta, kamong mga ladies, moingon mo nga, kabalo mo. Kami nga mga men, moingon mi nga wala. So balik sila ikatulong nga Domingo. Nangutanan na po ng pastor, kabalo mo sa akong iwali. Tubag po sa mga men, wala pastor. Ning tubag po ng mga ladies, kabalo na mi pastor. Ingon po sa pastor, hala, kamong mga nakabalo, tudluin ninyo ni ang mga wala nakabalo, pamauli na mo. Ambot on sa ikaupat nga rasons pastor ato. Pero komedya na I'm not putting down our pastors. I believe nga kung naa magi pinaka main nga ministry namo is to minister the word of God. By the way, believers, inyo gining kwanon kanang panggaon ninyo mga pastors, hindi ra balalim magbuhat og wali. Ha? Kinibitaw atong mga young people magpalag sa camp ba, no? Palag wali lagi ko. Inigpawali bitaw nimo magkanga-kanga man. So dili lang nimo wali oy. It is a profession, it is a calling. And then it is a ministry nga kinahanglan tagaan ginatog full-time nga pagtagad. So appreciate your pastor every time nga mawali sila sa pulong sa Ginoo. Going back to the topic, by the word or the preciousness of the word of God, because it is perfect, reliable ang ikaduha. So ato namang nasayra no, number 1, reliable in direction. Ang pulong sa Ginoo kasaligan nato in giving direction. Amen. Maura ni ang mapa nga dili gyud ka mawala. I remember when we were still ministering dito sa RTC 13, naami sa Davao, we need to travel 8 hours para lang moadto og Surigao para motudlo sa Regional Training Center. And ang among schedule was Tuesday sa gabi no. And 2 hours and a half ang among nga tudlo dito kay 2 lessons ang among ginadala. 2 hours and a half to 3 hours ang among nga lecture from 6 o'clock till 9 in the evening. So buntag pa lang sayo 6 o'clock mo biyahe nami paadto og Surigao. And naay mga higayon nga mangita mig shortest route ba pinakamubo nga dalan. So mo try mi og Google, no? Mo try mi Google padung mi dito sa Bislig. Barubo ba to, Bislig area. Ning ingon ang Google, turn to the left. Sa left nga wala may likuan ng dagat man nga mong likuan. Tanawa, imagine ninyo ang kalibutan maski unsa ka high-tech, even sa simple direction mamali. Not everyone nga kay tungod nakamapa na, no? Nano bay uban nga dili gyud ka mo mubasag mapa. Maski simple pa ng mapa, di gyud ka mo mubasag mapa. Direction na ha. So not everyone nga musunod og mapa, tama, musunod og Waze, musunod og Google, tama. Not pod every time nga ang mapa or ang Waze or ang Google or any application, tama. But I want to assure you the word of God in its direction sa ato nga kinabuhi, sa ato nga pagpangalagad, sa ato nga simbahan, padulong og langit samot na, dili gyud masayop ang direction sa Biblia. Never masayop ang direction nga itudlo sa Bible kanato. In the book of Psalms 119:105, quote it with me, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ang Ginoo na mo na naghatag og direction. Young people, you need direction, go to the word of God. Parents, you want direction, go to the word of God. Follow the word of God. Churches, pastors, you need direction, follow the word of God. Pulong nga sa Ginoo, kay gi-provide na sa Ginoo ang tanan sa iya nga pulong. Not only reliable, but it is reliable in direction, reliable in doctrine. It is reliable in doctrine. In the book of Titus 1, verse number 9. Let's go to the book of Titus. Ingon pa sa Bible, holding fast the faithful word, as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. So ang challenge sa ato hold fast. Atong sandigan, di nato buhian ang pulong sa Ginoo.
nganuman kasandigan nato, kasaligan nato when it comes to doctrine. Balantayan sa atong ulahi nga mga inadlaw as what Paul said to Timothy in 1 Timothy 4:1. The Spirit speaketh expressly that in the latter times, we are now in the latter times, amen? Nanatas ulay nga mga panahon, in the latter times, some shall depart from the faith. So nga faith, dili na saving faith, doctrinal faith, no? Some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So muna ni siya, mga doktrina na nga, doktrina sa kaaway, doktrina sa yawa. So, pero ato nga punto, nganong precious man, bililhon, kay perpekto, dili lang perpekto ang pulong sa Ginoo, kasaligan nato ang pulong sa Ginoo. And proceed ta sa ikatulo, we have the word effective. Why the word of God is precious? Kay dili lang nga kasaligan nato, dili lang nga perpekto, but rather it is effective. Effective in what sense? Let us go to the book of Isaiah 55 and verse number 11. Palihog ko kung kamoy may makauna. Isaiah 55:11. What does the Bible say? Isaiah 55, verse 11, the Bible says, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it." Amen. Glory to God. Ang pulong sa Ginoo dili mahimo nga kawang, dili mahimo nga kawang. It will accomplish the thing that God had sent it. So kung giyon sa mga pagdala sa Ginoo, what if pastor dili mo dawat, no? What if kung dili dawaton, dili tuuhan ang pulong sa Ginoo? Klaro ang tubag ni Jesus in the book of John. He that rejected me and receiveth not my words, hath one that judgeth him, the words which I have spoken, the same shall judge him in the last days. So mao gyapon, epektibo gyapon. Kay kung di man nimo tuuhan, then maupoy mahimo nga evidence and witness against you in the last day. It will judge you. Mo'y muhukom sa imuha. So, effective ang pulong sa Ginoo, duha ka application niini. Number 1, it convicts the sinner. It convicts the sinner. Epektibo ang pulong sa Ginoo kay every time i-share nimo ang pulong sa Ginoo, kung kinsa mang tawhana nga makadungog, and then ingon pang Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. In the book of Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, of the joints and the marrow. It is a discerner of the thoughts and intents of the heart. It will convict the sinner. Kanunay nga mo bagabag, mo kumbikta, mo pahumok sa kasing-kasing sa tao nga makadungog. And mo na ingon pa nato, no? Nga kung ang tao lang yun sensitive toward the word of God, dili ipataas ang galbo, dawaton ang pulong sa Ginoo, mahimo kini nga panalangin. Dili lang panalangin, kundi magagiya kaniya sa kaluwasan, magadala kaniya sa langit ang pulong sa Ginoo. Inana kanindot, dili na kaya pidi buhaton sa kalibutan or kinsa man nga tao. Dili kaya buhaton sa reliyon. Ang maka-accomplish lamang niya na ang pulong sa Ginoo. Now you may ask me, Pastor, unsa man kadang mga tao nga di gyud mo dawat? Tingali kaduha, katulo, kaupat na nila tingali gi-reject. Na itubag ang Bible niya na, the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Kung ang tao the more kanunay maminaw sa pulong sa Ginoo, pero dili nila patalinghugan, then ang yawa mo paggahi mo patigas silang kasing-kasing. Pero kung ato lang yung ipaubos ang atong kaugalingon, no? Then we will have the blessing of being saved. Kay tungod nga atong gituman or atong gituuhan ang pulong sa Ginoo. Daghan ta mga illustrations, and it may be quoted later on about the conversion of the King James Bible. It converted presidents, it converted kings, it converted scientists, mga atheists, no? Daghan ang mga gipang-convert o mga tao. Even although sa atong time, no, limited ang salvation sa mga Hudyo, but I do not believe nga di sila pwede ma-save in the dispensation of the church or the dispensation of grace. Pwede pagyapon maluwas ang usa ka Hudyo. Pero talagsaon na kayo na, ngihit kayo.
but we have illustrations ng mga Jews nga nakabasa sa pulong sa Ginoo. They were convicted. Not only they were convicted, but they accepted Christ. They received Christ as their Savior. So mao na siyang illustration nato na ay conviction. Epektibo ang pulong sa Ginoo. Not only effective, it convicts the sinner, but number 2, it changes the saints. It changes the saints. Mao ni mo bag-o sa tuwa. So, we have the living word and the written word nga mo change, mo sanctify sa believer. In the book of John, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ingon pa ni Jesus. Wala na ilain nga mo sanctify ka nato, mo limpyo ka nato. Ingon pa sa book of Psalms 119, 9 ba to, or 11, wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto, according to thy word. Ang Bible lang, ang libro nga pwede mo transform og tao. No? Kalibutan mo try og reformation, rehabilitation, pero ang Bible lang ang pwede nga makatransform og tao. Ang Bible lang ang pwede dili lang mo transform, maka-purify sa atoang nga trabaho. By nature, we are sinful. So, unsa may mutabang kanato nga magiyahan ta nga dili na mubuhat og dautan. Walay lain kundili ang pulong sa Ginoo. So, we have many verses about that, but I know nga usually madungog ninyo na sa mga preaching sa itong mga pastors behind the pulpit. So, dili na kay ko mo reiterate niya na I would like to go to the fourth point. No, ikaapat nga punto, why the Word of God is precious, because it is Christ-centered. It is Christ-centered. Of all the religious books nga pwede nimo mapalit, pwede nimo mabasa. Pastor Bernales, grabe, daghan po ng mga libro, no? And ako po, hilig ng po basa-basa og libro. Tawag na ko kay wild reader ba? No? Abri gamay, basa mga 3 ka page, balhin na po laing nga libro. Mo na yung mga wild reader. Lahat itong wide. Katong wide reader, mo ito yung mga kuan gyud, mamasahay gyud libro. No? Cover to cover, page to page, pages to pages. Ako wild lang na ako No? Pero pagabot sa Bible, kinanglan ato gyud po ning ipaganid pod. Di man po ni nato pwede nga mubasa lang ta permanente og Proverbs. Nabay gabasa sa inyong book of Proverbs kung unsa ang date maupod nga chapter inyong basahon. Amen. Very good. So na-memorize na ninyo ang book of Proverbs sa pila ka 12 ka bulan, balik-balikon ka 12 mabalik-balik kada chapter sa isang katuig. So dapat ma-memorize. Wala pa no? Basin wild reader po mo. Okay, balik ta sa punto nato. We have Christ-centered ang Bible. This is the only book nga ang pinaka-center gaya nato nini, wala na ilain kundili the Lord. Psalms 118 verse number 8. And talking about Christ-centered, gikan sa book of Genesis, kung familiar, no, makahinumdum mga to mga Bible students and pastors, we have Old Testament survey nga lesson. In every book, minapakita si Jesus, no, He is the God of beginning. In the book of Genesis, is the God of deliverance. In the book of Exodus, so on and so forth. O sa 4 Gospels, lahi ang depiction sa iyang character. Kingship ang kang Matthew. We have servant ang kang Mark. Ang kang Luke, ang iya naman pong pagka-Son of Man. And in the book of John, as the Son of God. So upat ka depiction ang iya ang pagpakita sa Gospels kay sa ato ang Ginoo. And throughout the Bible, He is the center theme. He is the main character. Walay lain nga pinakatunga kundili ang Ginoo. Hilabi na ang atong Ginoong Hesukristo. And in the Bible, no, makita nato nga gi-reveal ang atong Ginoo. Go to the book of Luke 24 and verse number 27. Luke 24. Verse number 27, ingon pa sa Bible, and beginning at Moses and all the prophets, He expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. Now, bantayan nato kinibitang phrase, kamaingon, beginning Moses and all the prophets.
that is referring to the Old Testament. Muna siya punto niya na kay si Moses man mo nagsulat sulat sa first 5 books or the book of law or the books of the law. And then we have the prophets later on. And then iapil na nimo diha ang katong mga poetic nga libro like Psalms, Proverbs, Job. Usually mga prophets ang majority nga nagsulat sa Old Testament. So ingon pa diha sa verse number 27, this is the account nga si Jesus nag-communicate sa iyang duha ka-disciples sa Emmaus Road, and ingon pa sa Bible, beginning at Moses and all the prophets, Jesus, I'm not trying to correct ako lang ginatagag emphasis, Jesus expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. So si Jesus mismo, iyang gipataas ang iyang kagalingon in the Word of God, through the Word of God. So daghan ang mga title. I have a book here, no, mga Bible list, and kalimot ko kuan nato. Saan inibitong gimarkahan ang katong mga names. Daghan ang names sa ato nga Ginoo. He is the seed of the woman. He is the Passover lamb. He is the good shepherd, the suffering servant, our Savior. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega. Daghan og ngalan ng ato nga Ginoo. Daghan og title nga mabasa nato throughout the Word of God. Not only Christ is revealed, but number 2, Christ is revered. Meaning, gi-exalt, ginarespeto, ginaalagaran. In the book of Philippians 2:9-11, there is none other name, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven, things in earth, things under the earth. Every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. In Colossians 1:18, that in the church, He might have the preeminence. So ginatudluan ta nga wala na lain nga dapat respetoon, labaw, daygon, i-honor, i-worship. That is the Lord Jesus Christ. And this is what the Bible is doing. Mao ni ang ginabuhat sa Biblia. Iyang ginatuboy ang Ginoo, iyang ginapasidunggan ang atuang nga Ginoo. Daghan ang mga doctrine about Christology, doctrine or study of the doctrine of the Lord Jesus. Una ang iyang nga dili na lang ko mo atog daghan, pero hata ko sa illustration in 1 Timothy 3 verse number 16. Ingon pa sa ato nga King James Bible, God was manifest in the flesh. Nga ang Ginoo nagpadaig, no? Unsa ning word nga manifest guys Bisaya? Lain? Unsa? Nagpadayag, sorry. Nagpadayag. Nagpadayag sa unod. Ang Ginoo nagkatawang tao. No, mao na siya nga ato nga doctrine that Jesus is 100% God, but He is also 100% man. So ang iya nga God was manifest in the flesh, mo nang iya nga dual niya nga personality. He is 100% God, 100% man. Pero kabalo naman ta sa mga modern version, instead nga proper noun God, gipaila sa tuang nga ang Ginoo, gi-change nila into a pronoun, He manifest in the flesh. So ang pangutana na, kinsa man ang word nga He, kinsa man na si He. Sa atong King James Bible, klaro kayo, God manifest in the flesh, He manifest in the flesh. Modern version, di na ito masabtan kung kinsa na. Kinahanglan pa nimo i-explain, kinahanglan pa nimo nga mangita pa og scholar para nga ipasabot sa imo ang context sa 1 Timothy chapter number 3 verse number 16. So ilang gi-attack ang diti. Unsa man gyoy kalahian nga imo na lang gyung i-retain ang word nga God. Nganong kinahanglan magyud i-change, nganong kinahanglan magyud i-water down. It is because daghan ng mga scholars who try to translate the word of God do not believe that Jesus is 100% God. So not only His deity, but number 2, His virgin birth. Ang iya nga kapanganakan, He was born of a virgin. Siguro na mo'y idea nga daghan ang prophecy, no? I'll use Luke chapter number 2 and verse number 33. Naatay passage in the book of Isaiah. A virgin shall conceive
and bear a son, shall call his name Emmanuel. No? Daghan pa mga passage, pero katong passage sa, Isaiah, Micah, nag-change nila ang virgin into a young woman. Okay? Young woman, maiden. Sa Bible nato, specified yun ang description, virgin. Meaning, wala pa'y contact sa lalaki, wala'y malisya ni ana, ha? Kaya ato namang na-explain. Okay, ngon pa sa Bible, as by one man sin entered into the world, death by sin, death pass upon all men, for that all have sinned. Ang transmitter sa ginatawag nato nga sala, wala na lalain kundili ang lalaki. Based sa biology, ingon pa nila kung mag-aabot gani ang sperm cell o ang egg cell, ang mo-produce sa blood gikan sa sperm or sa lalaki. Mao na nga natay dugo, no? Kining atong dugo dili pwede i-offer kay makasasala nga dugo. Amen. Mao na nga kinahanglan si Jesus must be born of a virgin, dili agi sa lalaki kay tungod kung susama na pod sa atong kapanganakan, then makasasala ang atoang Ginoo. So mao na ang importansya gyud sa virgin birth. Mao nay dako gyud kayo nga doctrine sa maong pagtulon ano, nabasa na ba nako? 3:33 ingon pa ang Bible, which was the son of Aminadab, which was the son of, chapter number 3 na akong gibasa. Okay. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. Referring sa 12 years old ni Jesus when he was in the temple. No? Pagngita siya, pagkauman, nahatag po siya tubag. Ang gamit sa Bible, Joseph and his mother. Pero sa mga modern version, ang gigamit, his father and mother. Kabalo na ta nga si Jesus, dili niya papa si Joseph. Kay based on the illustration, nga kung si Joseph mao ang iyang amahan, makasasala gyapon ang atuang Ginoo. So mao na siya ang thought sa virgin birth. But in the modern versions, ilan na nag-change, no? The child's father and mother. Mao na ang gamit nila, the child's father, referring ang child diha kay Jesus, father and mother ang word. Sa King James Bible, Joseph and his mother. Okay, ang giila ra, ang gi-acknowledge ra ang mother lang. Walay labot ang amahan. Okay? Not only virgin birth, we have blood atonement. Okay, sa blood atonement, we have Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So, ba nga modern version, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Gitanggal nila ang through His blood. Na daw tay katubsanan, and then pinaagi sa iyang dugo, kapasayloan sa atong mga kasalanan. Mao na siyang binisaya nato nga explanation. Pero sa mga modern version, naay katubsanan o kapasayloan sa sala. Wa nila gi-specify asa ta na-redeem. Ngayon pa sa Bible, sa sulat ni Peter, we were not redeemed with corruptible things as silver and gold, by your vain conversation, but by the precious blood of Christ, without, as of a lamb, without blemish and without spot. So putli nga dugo sa ato nga Ginoo, mao nay giula para nga matubos ta. Kay kung inana naman day ang verse, pwede day ta natubos sa ato nga buhat, pwede ta natubos sa ato nga reliyon. But the Bible is very clear, our redemption is through the blood of the Lord Jesus. So not only that, His Lordship in the book of Ephesians chapter number 3 and verse number 9. Ephesians 3:9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So, gina-proclaim, gina-declare sa writer, there is Ephesians, nga ang tanan nga butang, wala na ilain nga nagtuga ni ana, God, who created all things by Jesus Christ. Pero gitanggal lang ilang by Jesus Christ na pod. Sa mga modern version, God lang, ilang giumit. Anong ilang magiumit? Ang purpose para malibog ta. Kinsa man gyud ang Ginoo, kinsa man gyud ang nagtuga.
Kabaluta sa John 1 verse number 3, sa 1:1, John 1:1, in the beginning was the Word was with God, the Word was God. In verse number 3, kinsa na siyang the Word? All things were created by Him. Without Him was not anything made that was made. Ang Word po na, kung atong i-transfer sa book of John, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost, or the Holy Spirit. These three are one. In the book of Revelation, ang title of Jesus, the Word of God. So ano lain nga Word or the Word, kundili si Jesus lang. So, mauna ang usa nga ila pong gi-reject sa mga modern version, gina-omit nila. And we have so many omissions. If you have been following and listening to all the lectures, no? Daghana, pati mga PowerPoint nato nga ginapakita gyud mismo ang blood, grabe ang omission, ang hell. In the Old Testament, gi-omit nila ang word nga hell. Tanggal nila ang hell and many fundamental doctrines nato. Kundi man nila tanggalan gyud si Jesus, ila lang i-change from a proper noun into a pronoun. So, atong bantayan nga ang Bible nga dapat naa sa atong kamot, libro, Biblia nga nagataas, nagatuboy sa ato ang Ginoong Kristo. So not only that, but we have why the Word of God is precious, because it is invisible. Or sorry, I would like to use the word inspired. Sa akong original nga lesson, invincible. Pero ako i-change into inspired. Nganong mutuo man, nganong bilinhon ang pulong sa Ginoo, mora na yung libro nga gi-inspired. Usa ning word nga inspired? Inspiration. Mo ni siya ang thought nato nganong we don't need to translate the word of God into dialect. Kay take for example, all scripture is given by inspiration of God. No? So nakabutang dito tanan nga mga kasulatan gihatag sa inspirasyon. Ang word nga inspiration di man siguro na Bisaya gid nga word. Dili magina kanang translation. May translate gyud na gyud siya equivalent niya nga pulong. So nga atong gibuhat ato lang yapon ang inspiration gibinisaya ra nato. Nga binisaya ra ba nga pronunciation, inspiration, inspirasyon. Mo man na, no? Ang bugat nato inani ang pinaka-simple gyud nga balik-balik nako ang word nga Godhead. The word Godhead only appeared 3 times in your Bible. And the word Godhead is the biblical term for the Trinity. Katulura gina mabasa. Pag abot nimo sa binisaya unsaon man nimo na paghubad sa word nga Godhead, di gud mahubad kay wa man siya equivalent nga pulong. Kung mogamit ang pagkag Godhead sa imuha nga translation nga Bisaya, English ra gyapon, wa nimo siya ma-translate. Failure gyapon sa translation. Do you think perfect na translation kung di nimo ma-translate? Dili gyapon. Another illustration. Ingon pa sa Bible in 1 Peter 5:8, casting all your care upon Him, for He careth for you. Now, kabalo ba mo nga ang word nga care has positive and negative application, interpretation? No? Meaning? Duha ang iya nga meaning sa word nga care, casting all your care upon Him. Ang una, positive, kanamang gipang-ampingan. Ang mga bitaw kag amping, take care. Kag gipang-ampingan nimo. Kanay bili sa imong kinabuhi. Kag gipangga nimo. Those are the things that we care for. Positive na. Negative sa word nga care. Ang mga problema nimo, imong ginakabugatan gyud, ginahuna nimo, mao nang imong care karon nga adlaw, no? So kana ihuban nimo sa Bisaya, you need to have 2 different meanings. So kining word nga amping o word nga unsa may lain kining Brother Vincent, kang imong ginakuan ba, problema nimo ba, ginauna nimo, okay, kabalakan, no, kana. So dapat mo translate ka, casting all your ilabay, itugyan, ihatag nimo ang tanan nimong giampingan og gikabalakan. Mo nay dapat translation sa casting all your care upon Him. Tama dili? Mali ko dili. Pero dili man nimo pwede kaduhaon kapulong. Mao gani na kanindot ang ato English Bible is more than enough.
Ano man, ang pastor naman mo'y mapubad sa inyo ha. Instead nga ang Bible, kabalo na ba tanong sa numbers, di ba? Numbering, numerology, ang Bible nato, counted ang words, counted ang verses. Magguba ang iyang mathematical or numbering structure niya. Sa ato ang John 3:16, 777 ba na? Tama? 777 ang atong makita diha. John, the 4th book, chapter number 3, 7, verse number 16, 1 and 6, 7. And then you have, for God so loved the world, shall have everlasting life. 25, 2 plus 5, 7. And then kung kwaon nimo ang middle nga word, Son, S-O-N. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Muna yung pinaka-middle nga word. Ang pinaka-middle, mo tayo nato, Christ-centered. Kay even sa pinaka-common nga verse sa Bible, si Jesus ang pinaka-sentro. Even sa pinaka-center nga verse, si Jesus o ang Ginoo gyapon ang sentro. Inana ka unique nga ato nga King James Bible. Now apply that to the modern version. May lang makuha ninyo ng middle letter. 25, so meaning ang 13th letter or word, no? Ang first 12 words, ang last 12 words, ang 13th word. Ambot lang ka kung makuha ba sa modern version. Kung na may makakuha, may ihap-ihap lang. May na lang isa, duha. Pero siguro basin dili gina nila matunga ang atuang nga Ginoo. So, unsa na to atong punto gani? Inspired ang pulong sa Ginoo. It was divinely given. Talking about inspiration, the Word of God was divinely given. Sa ako pangingon sa inyo ganina, ang Ginoo mo'y naghatag sa pulong sa Ginoo. Right? Dili kita. Ingon pa sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. I've read a Cebuano translation, ingon pa diya, ang tanang kasulatan gihatag og inspirasyon sa Ginoo. Sumingon ka ang tanang kasulatan, mayo gani kay sa English word, ang word nga scripture refers only to the Bible. Amen? Pero pagkabot sabihin sa tanang kasulatan, apilan niyo itong kasulatan sa barangay. Kaya inspired na to. Kaya mo maingon, ang tanang kasulatan, kaya ang equivalent man sa word nga scripture, kasulatan. Tanang kasulatan. So kinahanglan pa nimo mo explain ang kasulatan diha dili apil lang sa barangay, dili apil ang diri sa Boys Girl Scout, ang kasulatan diha Bible lang. Pero kung sa English mingon lang ka all scripture, wala na. Di na ta mo debate. Di na ta mo explain. All scripture Bible na. Genesis down to the book of Revelation inspired. Not only it was divinely given, but it was divinely guarded. Meaning, ang nagsulat sa Bible, wala nagpataka ang Ginoo og tawag. I believe nga ang kamatuoran despite kinsa musulti ni ana. Mayawa man, madautan nga tao, mabuutan nga tao, kung kamatuoran gina. No, di gina ma-change kung kamatuoran. But I would prefer nga musulat mo sa Bible, kamatuoran man pulong sa Ginoo, tao rapod sa Ginoo. Kaya magdebate na taro ni ana, base gidungagan sa yawa. Kung may ngutang ang yawa mo'y gigamit nga musulat sa Biblia. Okay? So, the Word of God is truth. It was divinely guarded. Ang punto nako sa sulat dito sa 2 Peter chapter number 1 verse number 21. 2 Peter 1:21. For the prophecy came not in old times by the will of man, but holy men. Bantayan ninyo, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So ang gigamit sa Ginoo nga mo sulat, okay? Ang mga writers, we have 40 different writers in a span of 1,600 years. Inana kadugay na yung mga writers nga wa gyud nag-abot. Like Isaiah, and we have Matthew, Mark, Luke, and John. Never good sila nga nag-abot. Pero ang ilang nga mga sulat mo coincide, not only mo coincide, mo support with each other, mo prove with each other, nga tinuod kay nganuman ang pinakautok o pinaka-author sa Bible, wala na ilain kundili ang Ginoo. And since God gave His word, ang iya pong gigawardyahan, ang iya pong gigpanggamit, mga holy men. Dili nga maski kinsa way mo sulat.
And we have that lesson, no? Na dari sa kuha, itong mga lessons, Pastor Bernales, reproduction of the scripture nga mosulat sa word nga God, tapuhan pa ang ilahang pen, sa mga scribe, kay mahadlok sila nga mahugawan, sa itong word Jehovah, nga kung ang word na nga Jehovah isulat, so kinahanglan ka maligo. So what if sa isa ka chapter, katulo mo gawas ang Jehovah, katulo pod maligo ang mga scribe. Kinanglan limpyo sila kay ilang consider nga sacred, holy ang scripture, ang pulong sa Ginoo. Here comes the mga translators later on. Basa sila sa mga manuscripts, no? Familiar ta sa Vaticanos, Sinaiticus, and other manuscripts. Mao man ang ginaingon nila nga oldest. Kung naa sa pulong nga di ganahan, i-cross out. Na ipulong nga di ganahan, butangan og comment. Inana ka walay respeto toward the word of God. No? And then daghan patang madungog katong sa NIV, New King James, si Mulingkot nga tumboy. Naay part sa translation committee nga bayot. Naay part nga may pagka-agnostic. Ang uban pagani di mo tuo Ginoo, pero tungod kay they are capable sa academics o sa language, kunuhay, sa ilang learning as a scholar, motong mo translate na lang. Pero dili sila qualified in the sense spiritually. Kay dili luwas, no? Walay change sa kinabuhi. Di mo tuo sa pulong sa Ginoo. So unlike sa atong mga kuan nato, mga holy men of God. And then we have the 47 translators of the King James Bible na open ang ilang translation. Ingon pa sa Bible, purified 7 times, kapila giagi og purification or kaning pag-scrutinize ang pulong sa Ginoo hangtod nga naghatag sila og final gyud nga translation. And I believe God bless their work. Kaya kini mga tawhanan, no, dili ra ni mga kumunpod nga mga tao. These are men nga naapoy kahadlok sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo. So we have the word inspired. Ikaw nom, hapit na tamuman. Ang word nga outstanding. No book can compare to the origin of the scripture, the unity of the scriptures, the influence of the scriptures. We have the conversion, no? Daghan pa mga butang, power, value of the scripture. Wala gyud libro nga pwede nimo ikatupong. Wala po'y libro nga mulabaw. Wala magahimo tupong, mulabaw pa ba sa Biblia? And the Bible has been daghan gibuhat ani. Gitry nga sunugon, gitry nga iban, o gitry nga walaon. But even until now, we still have the very perfect word of God in our hands. Grabe ng paningkamot sa yawa, kalibutan nga bungkagon, pero hangtod gapon karon, the Bible still stands. God's word will stand. Ingon pa ang Biblia. So number 1, supreme in worth. No? Supreme in worth. Meaning ang iyang abilin niya, supreme. Mao na ni pinaka-priceless nga libro. By the way, salamat nga ang Bible is accessible to everyone. Pwede ta makapalit. Mabitaw niya yung challenge nato. Palit mo. Kung di man kahatag ang inyong church, right now, ang Cebu, di may kahatag og Scofield nga Bible, wa na may nana. Or unsa ba ka, kamo nga mga members, paningkamot nga mo palit gyud og mahalon nga Biblia. Ako nang specify ha. Mahalon gyud. Ayaw nang tag 200 lang. Nga, kung di mo basahon, Domingo na nimo ablihan, dugay gyud na madugta. Pero kung imong ginagamit kanunay ang pulong sa Ginoo, so as much as possible, pangita mo bookstore, pangita mo mahalon, kaning invest mo. A good Bible is a good investment. Palit, magaling tag cellphone nga tag 10,000. Ang mga tayo, utang mo na pastor. Utang nga pong Bible. Basta din ay home credit. Hindi ka to news bookstore, ay home credit. So, by the way, I would like to thank a brother sa akong birthday. Aside from Pastor Bernales,
kinira gyud nga brother mo ay naghatag na kog Bible, nagregalo sa kog Bible. Gitagaan ko niyang Thompson nga Bible. And the first time nga nakabaton ko tarong-tarong nga Bible, Thompson akong Bible. After nga nag-Bible school nako, nag-change nako sa Schofield. And upat naman siguro nako ni nga Schofield nga ginagamit karon. And katong kay Pastor Bernales, dako-dako to ya kay giant print. Pero usay bugat mangudalon sa kuan. So mao na nga kinirang ako akong ginagamit. So mo na challenge mga believers no paningkamot nga namoy nindot nga Bible. Di man siguro dautan nga magpanindot tay tag Bible simbahan. Ayun na lang pud panghambog. Kay ang tot magunako kinahanglan ato yung imbisan ang pulong sa Ginoo. Kay mao man kay pinakanindot nga libro. Maghisgot ang Bible mo ay pinakanindot. Why makalabaw out of the billions of books in the world? Why makalabaw sa Bible? Imong Bible gutay-gutay, no? O kanang baratuhon nga kaayo. Basin paperback pa ang Bible. Kasabot kung bag-o ka nagdawat, no? Or tingali sentimental gid kaayong paghatag. Pero makadugay pug ka, I suggest nga palit mong nindot nga Bible. If not, kung dili maka-provide ang church. Okay? So, outstanding, duha ka butang, supreme in worth. Then number 2, sufficient in wisdom. Amen? Sufficient in wisdom. Meaning, tama na, na-quote na ganina ang Deuteronomy 29:29. Di na ko kinahanglan mo dungag pa ni ana. Tama na, di na kinahanglan pa. None shall want her mate. Ingon pa sa Bible. Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail. None shall want her mate. Ang Bible does not need an interpreter. The Bible does not need another book. No? Ang mga reliyon na i-Bible, na ipasugo, na i-Bible, na i-pearl of the great price, na i-Bible, and then na lahi nga translation nga gamiton. Enough na ang Bible. When it comes to wisdom, enough na ang Word of God. I would like to go to number 7, understandable. Tudlo na to, perfect, reliable, effective, Christ-centered, inspired, outstanding. Pero kung dili po understandable, murag dili po bililhon kayo. No? Kaya di man nato masabtan. Unsa may value niya nga, di ni mo masabtan. But thanks be to God, imong panako, we can understand the Word of God. Number 1, plain to the simple. The Word of God is plain to the simple in Proverbs chapter number 8 and verse number 5. Proverbs chapter number 8. Okay, na yung nakauna? Amen. Amen. So ang pinaka-wisest man na nagsulti niya na o ye simple, understand wisdom. So ang punto nato, understandable ang Word of God, no? Plain to the simple. Simple gani, dili lang kakuan ba? Kanang Bertoldo, kung sa inilunggo pa, kining gahi ug ulo. So kinahanglan nato ning Biblia, kay maura ni dali gyud nato masabtan. And I remember another lesson no ni Gail Riplinger nga katong taught bitaw nga mga modern version, hard to read. Usually mingon sila easier to understand. Pang vocabulary ingon pa gani nila ang third grade, no? Third grade nga estudyante makasabot na sa Bible. Ang usa ka bata sa within 2 years kaya na niya makasabot og 500 words. 2 years old 500 words. I forgot pila to ka thousand ang nasa to King James Bible, pero ingon pa nila at the age of 7 to 8 ang usa ka bata nga kabaw mo basa sa Bible can fully understand 90 to 95% sa mga pulong sa Biblia. No? Inana kadali. Pero go to the modern version. Kaya naay mga illustration dito na mga mas lawom pa ang gigamit nga words. Not only plain to the simple, understandable because it is profitable to the student. Profitable to the student. 2 Timothy 2:15, Bible says, study to show thyself
approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. No? So, dali lang sabton ang pulong sa Ginoo. And talking about understanding the Bible, and as a student of the Bible, this is a controversial topic about gap fact, ingon nila, or gap theory. We do not believe on it. No? Ano man, it is very plain to understand the Word of God. Oh, simple lagi ng pagsabot sa Bible. Pag-ingon sa Bible sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth, meaning ang iyang nga throne, ang earth, ang kalibutan, the planet. No? Then pag-abot sa verse number 2, and the earth was without form and void. Simple lagi na, as is. Meaning ang planet nga gituga sa Ginoo, planet earth, wala pa'y hulagway, wala pa'y form, wala pa'y gituga nga lain. So sama na po sa uban nga planeta. Diba? Daghang mga planeta sa ato ang solar system. Oh? Sa ato nga galaxy, daghang planeta. They are without form and void. Maura po na ang ato ang kalibutan, planet Earth. And then, dito na nagsugod ang create ang Ginoo sa verse number 3, and God said, let there be light, and there was light. If we will go deeper, refuting that doctrine, ako dili kay kumuhatag og dakong emphasis. Una, sabtagon ninyo nga ang ginataas noon sa mao nga doctrine, gap theory or fact, is ilang ginatudlo nga naay battle o chaos nga nahitabo because of rebellion ni Satan. Dili ba mo gawas na nga doctrines of devils? Kay si Satan naman noon ang gituboy. Dili ba nga nalabas nga murag napildi ang Ginoo ni Satan kay iyang gibungkag ang iyang unsay labot sa ginatawag nato nga baha. Ingon pa nila there was a pre-flood before the universal flood or Noahic flood. Unsa may labot sa baha, malunod ay ng mga espiritu sa baha. No? O kung ato pag ginang istoryahan, laom-laom gina siya nga kuan, I would rather read the word of God as is and do not ingon bitaw ni mga karaan nga mga pastors, if the Bible makes plain and common sense, then seek no other sense or it will become nonsense. So muna yung naitabo, layat diri, layat dito, i-divide ang verse para lang yun i-prove nga inani lagi. Unya ang thought pag yun that there was another humankind before Adam. There was a pre-Adamite kuan. So nada ko na yung una nga tao before kang Adam and Eve. Unsa man dito mga verse, as by one man sin. One man, it was referring to Adam. I forgot that verse. Nga naa po dito, in Adam all died, and we have Eve as the mother of all living. So kaya nga mga verse, bukat guna. Tuison nimo, lubago nimo, nga naanay plain sense diha. Para lang yun nga ipasod. And then, naito, dungog na ako yung gipaminawan ha, kaya para di lang yun nga kuhan lang ba nga, nakadungog na ako sa uban, gipaminawan yun ako explanation. Ang pinaka-explanation is that, kung mutuo ka sa gap theory, mas mapalig-o nimo ang pagtuo sa King James Bible. Mas ma-prove. Una ko, so sa tuwa pa, ang gap mo ay makaprove nga perfect ang Bible. Kung magdelikado na kung sa ako ang una-una, magdelikado kay ako gatuon ko, marag kulang-kulang lagi ng doktrinaha, di gyud ma-prove. No? Di gyud mapamatud-an. That's why ang punto nato about understandable ang Word of God, masabtan nimo, ayaw naglihis, ayaw nagbuhat og lahi nga interpretation. Then lastly, I would like to end with the word settled. Why the word of God is precious? Because it is settled. Psalms 119:89, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. No? So ang pulong sa Ginoo settled na. Ang pasabot ni ana, final na dito sa langit. So ang ato na lang buhaton, di ta magpadala sa traditions. Amen. Di ta magpadala og mga doctrines of men. Because doctrines of men, traditions, or culture does not change the Word of God. It must not change the Word of God.
but rather the Word of God. God's Word must change our doctrines, our culture, our traditions, our practices, because this is our final authority and it is already settled. Settled na, di na debatihan. Wa na tayo debatihan pa. Tapos na, kumplito na, gisilyuhan na, gipresolba na sa Ginoo, gi-inspired na, gipadayag na kanato. Igo lang tamutuo. Nganong mangita pa man tag lisod. Nagisayon na sa Ginoo para sa imuha. So settled, number 1, settled in heaven. Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Not only settled in heaven, but number 2, it must be settled in our hearts. It must be settled in our hearts. Kinahanglan ang pulong sa Ginoo, settled na pod. No? To any one of you today, labi na sa mga bag-o, first time tingayan nyo nga makadungog inaning nga lecture, nga isa ra ang Bible, KJV 16:11 lang, perfect Bible. Kung wala pa mo nakasabot good fully, I would like to ask you, encourage you, listen to the other lectures para makuha pag yun ninyo ang punto. But if right now, nakadungog mo ni ini, nga kamatuuran, nga mensahe, and you are convicted, nga tama ang pulong nga gidala sa ubos nga lagad sa Dios, then settle your hearts to believe on one final authority, perfect, inspired, preserved Word of God, and that is the King James Bible. Anong precious man ang pulong sa Ginoo, kay tungod niining 8 ka butang. The Word of God is perfect. God's Word is precious because it is perfect, it is reliable, it is effective, it is Christ-centered, it is inspired, it is outstanding, it is understandable, and it is settled. Let's bow our heads and let's go to the Lord in a word of prayer. Most gracious God, Heavenly Father, we thank you, Ginoo, sa first lecture nga nadala sa mga ubos nga lagad. And although dili gid tanan makover because this is a broad topic, a broad study, I pray, O Lord, nga naa pa may dungag pa nga makuha sa mga umabot pa nga mga pagtutudlo sa mga speaker tonight, tomorrow, and the last day. So thank you, Ginoo Lord, sa mga kaigsuunan. Tabangi kami nga mo cleave, mo pilit sa imong pulong, knowing that we are now in the last days. Doon lang imong pagbalik. Grabe ang corruption, grabe ang kadautan sa kalibutan, and we must adhere to your word para, Lord, nga dili kami mapukan. So bless your people now, and also bless the food that we're about to partake. Use it for the nourishment of our physical bodies. In Jesus' name, amen. So mayong utos sa inyong tanan. Thank you for listening to the first lecture na to karon. So already mentioned, ako lang sa nagdala, kaya para makapauli atong speaker, but he will be preaching tonight. We are so thankful for Pastor Ben Pela to come, and di lang nato siya makauban tonight kaya natunong man good pod nga Wednesday.